Isang mapagpalang araw mga bata. Ngayon ay inyong matutunghayan ang mga mahahalagang kaganapan sa nobela na nilikha ni Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere. Sa kabanata 37 na pinamagatang ang Kapitan General. Ang mga nasa katungkulan ay pawang mga makapangyarihan at tinitingala saan mang lugar. Kilala sa bawat mga nagawa sa bayan at kayang magpasunod ng mga tauhan sa isang tapik lamang. Ating malalaman kung ano ang ginampanang papel ng Kapitan General sa mga suliranin na kinaharap ni Ginoong Ibarra. Nakabigay kaya ito ng kagandahan o napabuti kaya ito sa kanyang pagbisita o pagdating sa kanilang bayan o kaya naman ay nakadagdag pa ito sa mga patong-patong na mga suliranin na dapat bigyan ng solusyon. Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, general. Ang general ay isang opisyal na may mataas na ranggo sa militar na karaniwang ginagalang lalo na sa iba't ibang bansa. Mayroon silang mga kapangyarihan upang magdesisyon at mamuno. Ikalawang salita, nakapinig. Ang nakapinig ay isang paglalarawan sa isang bagay na nakasara o sarado. Ikatlong salita, arsobispo. Ang arsobispo ay isang miyembro ng mga kaparian na may mataas na ranggo o katungkulan. Siya rin ang namumuno sa lahat ng mga pari. Ikaapat na salita, kapalagayang loob. Ang kapalagayang loob ay ang pagpapahiwatig ng isang katangian na pagbibigay ng tiwala sa isang tao upang mas lalo pang gumaan ang kanilang pakikipag-ugnayan, na kadalasan ay nangyayari sa dalawang tao na matalik na magkaibigan o di kaya'y magkakakilala na sila ng matagal. Ang mga tauhan ay sina Kapitan General, Kapitan Tiago, Maria Clara, Crisostomo Ibarra, Padre Sibila, Padre Salvi, binatang taga Maynila, mga may katungkulan sa bayan, mga mamamayan ng San Diego, mga praile. Para sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego, sa tahanan ni Kapitan Tiago. Dumako tayo sa buod ng kabanata. Dumating ang Kapitan General sa tahanan ni Kapitan Tiago. Lahat ng mga kilalang tao at may mga katungkulan sa bayan ng San Diego ay naroroon. Mga mamamayan at pati ang lahat ng praile maliban sa dating kura na si Padre Damaso. Agad namang ipinag-utos ng Kapitan General na ipatawag si Crisostomo Ibarra sapagkat ito ay kailangan niyang makita at makausap. Nahihiyang nagbigay galang si Crisostomo sa Kapitan General, subalit ito ay binaling ng Kapitan General upang makapagpalagayang loob sila ng binata. Sila ay nag-usap at nagkamustahan. Kapansin-pansin naman ang pagkayamot ng mga praile, lalo na si Padre Sibila, dahil sa kanilang paghihintay ng matagal. Si Padre Salvi naman ay halos mabali ang likod sa lalim ng pagkakayuko bilang pagbibigay galang sa Kapitan General. Tila napansin ng Kapitan General na wala ang dating kura
na sumalubong sa kanya. Subalit, ito ay hindi nakarating dahil mayroon itong sakit. Binalita ni Padre Salvi na pinatawan ng ekskomunikado si Crisostomo Ibarra ng dating kura. Ngunit hindi ito pinansin ng Kapitan General at patuloy na nagsalita sa ibang bagay. Masayang kinausap ng Kapitan General si Ibarra at patuloy itong binati sa mga bagay na ginagawa nito na ikauunlad ng kanilang bayan. Higit lalo sa ipinatatayo nitong paaralan para ipalaganap ang kaalaman at karunungan sa mga bata na nais mag-aral. Labis na papuri ang natamo ni Ibarra sa Kapitan General at nangako ito na hihingi ng tulong sa arsobispo upang mawalan ng bisa ang pinataw na ekskomunikado sa binata. Patuloy ang pagbati ng wagas ng Kapitan General sa mga bagay na ginagawa ni Ibarra sa kanilang bayan. Ani ng general, tunay niyang matalinong tao ang binata at hindi ito nababagay manatili sa kanilang bayan, pagkos kailangan ito ng ibang bansa upang mas lalo pang mahubog ang kahusayan at higit na maipamahagi nito. Ngunit, itinanggi ito ng binata dahil mas gusto niyang manatili sa bayan ng kanyang pinagmulan. Pinabili ng Kapitan General si Ibarra sa alkalde na bigyan ng proteksyon sa mga nais nitong gawin at maluwag na gabayan higit lalo sa plano nito para sa eskwela sapagkat ito ay mayroong adhikain na mapaunlad ang kanilang bayan. Nagdadalawang isip man ang alkalde kung saan siya papani, kung kay Ibarra man o sa mga prayle, ngunit wala siyang magawa sapagkat Kapitan General na ang nagsabi. Matapos ang pag-uusap, natuwa ang Kapitan General kay Maria Clara sa pagbibigay galang nito at nang humarap sa kanya at sinabi sa binata na puntahan na ang kasintahan at nang makapag-usap silang dalawa. Sa silid ni Maria Clara, nakita ni Ibarra na nakapinid ang pinto nito at narinig niyang sisinang na mayroong binanggit sa nobya. Karunungan ng kabanata, kalutasan at bagong pag-asa. Ang lahat ng bawat nangyayari sa atin ay may pinaglalaanan, may dahilan, at may patutunguhan. Ang sinumang handang tumayo sa gitna ng unos ay magsisilbing isang bagong pag-asa na kalakip ang bagong bukas na siyang hahawi sa bagong umaga na maglulutas sa lahat ng suliraning ating kinakaya. Kinakaya na masolusyonan, kinakaya na maresolbahan, at kinakaya na maisakatuparan ang ninanais upang masaya natin ito dalhin sa mga susunod na hakbangin. Lingid sa ating mga kaalaman na bawat problema ay may solusyon at bawat tao ay may nakalaan na dedikasyon. Huwag tayong bumitiw at patuloy nating harapin ang bagong umaga na handang lutasin ang mga problema na siyang magiging sandata natin upang hamunin ang bagong bukas, na may bagong lakas, na may bagong tapang, at may bagong tibay ng puso at kalooban sa bagong pag-asa na naghihintay na bagong umaga. Pahiwatig ng kabanata. Hila'y titikom kung ang latigo ay lalatay, matay pipikit kung ang naaninagan ay may makinang na sikat. Tenga'y magbibingi-bingihan kung ang maririnig ay kabulukan lamang, habang ang ilong naman ay mananatili na nakabukas at hihintayin ang paglasap sa masarap na amoy ng tagumpay, tulad ng mga problema na mayroong katapat na solusyon. Hindi kailangang mangamba o mawalan ng pag-asa.
Ang mga bagay ay may nakalaan na magsisilbing instrumento upang makahanap ng tamang pagkakataon na maghahatid ng magandang solusyon. Gumawa ng mabuti upang maghasik ng kabutihan sa kapwa at tanging itanim sa isip na ang lahat ng bagay ay mayroong pinaglalaanan. Pag-asa ang siyang naghahatid ng bagong lakas upang bumangon at patuloy na humawak sa paninindigan na ang mga bagay na iyong nararanasan ay sadyang patikim lamang upang mahubog ng tunay at maipakita ang tibay ng iyong paniniwala. O mga bata, ako ay mag-iiwan ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat niya ring musmus na isipan at huhulmahin ang tagong talentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay, at may pananalig sa may kapal. Paalam mga bata, hanggang sa muling kabanata para sa kabanata 38 na pinamagatang ang posisyon. Abangan! Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Paalam mga kapanitikan, hanggang sa muli!